Huwag mo akong pakiusapang iwan ka. Kung saan ka pupunta, ay pupunta ako. Blessed day mga ka-enjoy! And this day is an Empowered Women's Month. Kaya naman ang topic po natin ngayon ay Empowered Women's for the Lord. So yes, Empowered Women for the Lord. Kaya po ang mga topic ko ay patungkol po sa mga kababaihan. At ang una po nating ibabahagi sa inyo ay patungkol po sa isang kwento na kung paano siya na-empower ng Panginoon dahil sa kanyang katapatan. Naging isa po siya sa part ng history kung paano nabuhay si Jesus. Sabi sa Book of Ruth 1 verse 16, huwag mo akong pakiusapang iwan ka o bumalik mula sa pagsunod sa iyo. Sapagkat kung saan ka pupunta, ay pupunta ako. At kung saan ka natitira, ay titira ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. At ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Ito yung kwento ni Ruth na nagsimula ng panahong tagutom sa Israel. Dahil sa matinding kakulangan ng pagkain ay lumipat si Elimelech kasama ang kanyang asawa si Naomi at kanilang dalawang anak na lalaki sa lupain ng Moab upang doon manirahan. Habang sila ay nasa Moab, namatay si Elimelech. Ito yung asawa ni Naomi. Ang dalawang anak ni Naomi ay nag-asawa ng mga babaeng Moabita. Isa narito si Ruth. So, si Ruth ay hindi po taga-Israel at hindi po siya Hudyo. Alam po ninyo, sa bansang Israel o sa Hudyo ay hindi po pinapayagan na mag-asawa na hindi taga-Israel o hindi nanampalataya sa Diyos na Israel. Ngunit makalipas ng ilang panahon, namatay din ang dalawang anak ni Naomi. Dahil dito, naiwan si Naomi kasama ang kanyang dalawang manugang na si Ruth at Orpa na parehong nabalo. Nang mabalitaan ni Naomi na may pakain muli sa Bethlehem, nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan. Sinabi niya kina Ruth at Orpa na bumalik na lamang sa kanilang sariling pamilya. Si Orpa ay bumalik sa kanyang bayan. Ngunit si Ruth ay tumangging iwan si Naomi. Sinabi niya ang isa sa pinakakilalang pahayag sa Biblia. Kung saan ka pupunta, ay pupunta ako. At kung saan ka titira, ay titira ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Ipinakita nito ang matinding katapatan at pagmamahal ni Ruth kay Naomi at ang kanyang pagtanggap sa Diyos ni Naomi bilang sarili niyang Diyos. Pagdating nila sa Bethlehem, nagsumikap si Ruth upang makahanap ng pagkain. Pumunta siya sa bukid upang mamulot ng mga naiwang butil matapos ang pag-aani. Ang bukid na napuntahan niya ay pag-aari ni Boaz, isang mabuting at mayamang lalaki na kamag-anak ni Naomi. Napansin ni Boaz ang sipag, kababaang loob at katapatan ni Ruth kay Naomi, kaya pinotektahan niya ito at tinulungan. Kalaunan, ayon sa kaugalian ng Israel tungkol sa kinsman redeemer, pinakasalan ni Boaz si Ruth upang alagaan at ipagpatuloy ang pamilya ni Naomi. Kaya, nagkaroon sila ng anak na si Obed. Si Obed ay naging ama ni Jesse, at si Jesse naman ay naging ama ni King David. Sa huli, mula sa lahi ni David nagmula ang tagapagligtas na si Jesus. So ano po yung pangunahing mensahe ng kwentong ito? Ang katapatan at pagmamahal ni Ruth ay nagdala ng malaking pagpapala.
Kahit sa panahon ng pagkawala at kahirapan, may plano ang Diyos. Ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao upang tuparin ang kanyang nakilang layunin. Ang kwento ni Ruth ay paalala na ang pananampalataya, katapatan, at sipag ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa harap ng Diyos. Kahit ang mga simpleng hakbang ng pagsunod sa Kanya ay maaaring maging bahagi ng mas malaking plano na hindi natin agad nakikita. Ang kwento ni Ruth ay larawan ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Si Ruth ay isang dayuhan, hentil po siya, ngunit tinatanggap siya ng bayan ng Diyos. Ipinakita na ang kaligtasan ay para sa lahat. Si Boaz bilang Redeemer ay simbolo ni Jesus na tumubos sa atin. Tulad ng pagtubos ni Boaz kay Ruth, si Jesus ang tumubos sa atin mula sa kasalanan. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kwento ni Ruth ay nagpapaalala na ang Diyos ay may plano na pagtubos kahit sa gitna ng paghihirap. Ang kanyang pag-ibig at kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Sa pamagitan ni Jesus, tayo ay tinubos at binigyan ng bagong buhay. Tulad ni Ruth na piniling sumunod sa Diyos, tayo rin ay inaanyayahan na magtiwala kay Jesus bilang ating tagapagligtas at tanggapin ang kaligtasan na ibinibigay niya. Kaya mga ka-enjoy, I hope and I pray na tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. God bless mga empowered women. God bless to all. So Jesus only, yes.